Kumpirmado ng Ka-Express, malapit nang magbabalik sa aksyon si Kai Sotto matapos ang halos 9 na buwang pagkawala dahil sa kanyang ACL injury na natamo nito nitong January. Ayon sa mga ulat mula sa Japan, nagsimula nang makilahok si Kai sa full contact training sa kanyang kupunan, ang Koshigaya Alphas, bilang paghahanda sa kanilang pagbubukas ng season sa Japan B-League. Ang October, ang target na buwan ng kanyang pagbabalik at inaasang magiging malaking boost siya sa frontline ng Koshigaya Alphas. At para sa maraming Pinoy fans, eto na ang comeback na matagal nang hinihintay. 3 bagay ang sabay-sabay na pinaghahandaan ni Kai sa kanyang matinding rehabilitasyon, ang kanyang pagbabalik sa professional basketball sa Japan, ang kanyang commitment sa Gilas Pilipinas, at ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Sa Japan, kailangan niyang patunayan na kaya pa niya maging consistent contributor matapos ang injury. Para sa Gilas, mahalaga ang kanyang presensya, lalo na't paparating ang FIBA World Cup Asian Qualifiers, kung saan haharapin ng Pilipinas ang malalakas na kupunan mula Oceania at Middle East. At syempre, sa kanyang personal na karera, nananatiling nakataya ang pangarap niyang makapasok bilang unang homegrown Pinoy sa NBA. Malaking hamon ang nakaharap kay Kai sa kanyang comeback. Una, ang kondisyon ng kanyang tuhod. Dapat ay 100% healthy siya para makabalik sa kanyang dating laro. Ikalawa, ang timing at chemistry kasama ang kanyang kupunan na Koshigaya Alphas, lalo na't may bagong imports at local players na papasok ngayong season. Ikatlo, ang pressure ng mga fans na umaasang magiging game changer siya hindi lamang para sa club team, kundi pati na rin sa ating national team. Pero sa kabila nito, naniniwala ang kanyang trainers at coaching staff na handa na siyang bumalik dahil sa dedikasyon niya sa rehabilitasyon. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang simpleng balita ng isang atleta na gumaling mula sa injury. Isa itong simbolo ng resilience at determinasyon na patuloy na nag-inspire sa mga Pinoy. Kung magtatagumpay siya sa kanyang comeback, magiging mas malakas ang kanyang posisyon hindi lang sa Japan B-League kundi pati na rin sa international basketball. Kaya abangan natin ang kanyang official na pagbabalik dahil tiyak na muling babaligtad ang eksena sa Japan, sa Gilas at posibleng pati na rin sa NBA. Ka-Express, kumpirmado na ang pinakamalaking balita para sa mga Pinoy basketball fans. Nagbabalik na si Kai Sotto sa aksyon matapos ang matinding ACL injury na kanyang tinamo nitong January. Halos 9 na buwan ding nawala si Kai sa competitive basketball at ngayon ay sinimula na niya ang full contact training kasama ang kanyang kupunan, ang Koshigaya Alphas, bilang paghanda sa bagong season ng Japan B-League. At ayon sa insiders mula Japan, nasa final stages na ng conditioning si Kai at pinaplansya na ang lahat para sa kanyang posibleng pagbabalik ngayong October. Mahalaga ang pagbabalik ni Kai para sa Koshigaya Alphas dahil isa siya sa inaasahang key players sa kanilang frontline. Ang kanyang taas na 7'3", malaki ang kanyang naidudulot sa depensa, sa rim protection at rebounding, bukod pa sa kanyang offensive skill set na unti-unti niyang nahasa mula sa Australia, US hanggang sa Japan. Sa pagkawala niya, nakaranas ng kakulangan ang Alphas sa paint presence, kaya't inaasahang malaking tulong ang kanyang pagbabalik para maibalik ang balanse ng kanilang sistema. Hindi lamang height kundi leadership at composure ang dadalhin ni Kai, lalo na't dumarami ang young players sa roster ng Koshigaya Alphas ngayong season. Pero higit pa sa club duties, 3 bagay ang sabay-sabay na pinagtuunan ng pansin ni Kai sa kanyang rehabilitasyon: Japan, Gilas, at NBA. Una, para sa Koshigaya Alphas, kailangang makabalik siya sa top form upang makuha muli ang tiwala ng coaching staff at makapagsilbi bilang cornerstone ng kanilang campaign. Ikalawa, para sa Gilas, crucial ang kanyang comeback, lalo na't nalalapit ang FIBA World Cup Asia Qualifiers kung saan makakatapat ng ating national team ang mga mabibigat na kalaban gaya ng New Zealand, Iraq at Chinese Taipei. Ang kanyang height at versatility ay malaking asset laban sa mga kalabang may malalaking frontline. Ikatlo, ang personal niyang career, nananatiling buhay ang pangarap ni Kai na makapasok sa NBA. Alam ni Kai na bawat laro sa Japan ay scouting opportunity, kaya mahalaga ang bawat performance niya. Well, hindi madali ang kanyang dinadaanan sa rehabilitasyon. Ang ACL injury ay kilalang career-threatening para sa maraming atleta, pero ipinakita ni Kai ang kanyang determinasyon at sipag sa training. Mula sa muscle conditioning, balance drills hanggang sa gradual return sa scrimmages, sinigurado ng kanyang medical at training team
na handa ang kanyang tuhod para sa actual competition. At ayon sa mga ulat, mas naging lean at mas malakas pa ang kanyang upper body dahil sa focus sa strength training habang hindi pa siya makatakbo ng buo. Ito ang posibleng magiging advantage na pagbalik, isang mas kompletong Kai Sotto. So ngayon ang tanong, magiging seamless ba ang kanyang pagbabalik sa court? Ang crowd sa Japan ay sabik na siyang makita. Ang mga Gilas fans ay umaasang makakalaro siya bago ang FIBA World Cup. At ang mga scouts naman ay totok kung kaya niyang mag-deliver consistently pagkatapos ng injury. Isang bagay ang sigurado ka-express, ang pagbabalik ni Kai ay hindi lamang tungkol sa isang player na gumaling, isa itong simbolo ng bagong pag-asa para sa Philippine basketball. Ka-express, pag-usapan natin ang epekto ng pagbabalik ni Kai sa Gilas. Matatandaan natin na hindi nakasama si Kai sa nakaraang FIBA Asia Cup qualifiers at tune-up games dahil sa kanyang ACL injury na kanyang natamo nitong January. At dahil dito, napilitan ang coaching staff ni Coach Tim na mag-adjust, umasa kay Junmar Fajardo at kay AJ Edo sa frontline, habang sina Calvin Aftana, Dwight Ramos at Justin Brownlee ang nagsilbing pangunahing scoring options. Pero ngayong posibleng bumalik si Kai bago magsimula ang FIBA World Cup Asian Qualifiers, malaking pagbabago ang pwedeng mangyari sa sistema ng Gilas. Una, pagdating sa depensa, makakadagdag agad si Kai ng rim protection at rebounding. Isa siya sa ilang Pinoy players na may natural size at haba na kayang sumabay sa malalaking big men ng Oceania teams tulad ng New Zealand at Australia. Dahil nawala siya ng qualifiers, madalas hirap ang Gilas sa defensive boards at sa paint defense. At kapag andyan si Kai, mas magiging kumpiyansa ang mga perimeter defenders gaya ni na Dwight Ramos o Renzo Bando na mag-apply ng pressure sa guards dahil may towering presence na nakabantay sa ilalim. Ikalawa, sa offense naman, si Kai ay hindi lang basta traditional center, marunong siyang mag-pick and pop, may shooting touch mula mid-range at kaya ring tumira mula sa 3-point line. So ibig sabihin, hindi siya sagabal sa spacing ng Gilas offense. Sa triangle-inspired system ni Coach Tim, malaking bagay na may big man na hindi lang nakatambay sa ilalim. Pwedeng maglaro si Kai alongside Junmar Fajardo para sa Twin Towers o kaya kasama si AJ Edo para sa mas mobile na frontline. Ang flexibility na ito ay malaking tulong laban sa iba't ibang estilo ng kalaban. Ikatlo, moral boost. Matagal nang inaasahan ng mga Gilas fans ang pagkakataon magkaroon ng Triple Towers combo, sina Kai Sotto, Junmar Fajardo at AJ Edo. At kahit hindi pa 100% sabay-sabay, ang simpleng pagbabalik ni Kai ay magbibigay ng panibagong sigla sa ating national team. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, kinulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.